Kaya po hindi po kami titigil, kaya po hindi po kami magpapahinga, hindi na kami natutulog, hindi nakakain hanggang po masabi natin na lahat ng ating kayang gawin ay ginawa natin at naramdaman ng tao at marami tayong natulungan at marami tayong nagawa pagandahin ang Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Abay, mabubuhay po kaming lahat. Pwera lang po sa iyo, Mr. Marcos, BBM Jr. Bakit kamo? Wala naman po siguro akong kilalang tao o ikaw dyan, kaibigan, na nabubuhay ng hindi po kumakain at hindi po natutulog. Mayroon po tayong napapanood sa mga YouTube, bagamat hindi pa itong mga kumpirmado na mayroon daw pong isang nilalang o tao na ilang taon nang hindi natutulog. Pero bagamat hindi po siya natutulog, ayon doon sa ating mga panood sa video sa YouTube, ito'y kumakain po. Si Marcos Jr., mga kababayan, sa tingin ninyo, saan po ba ito patungo? Hindi na raw po siya kumakain at hindi rin daw po siya matutulog hanggang hindi niya magawa at hindi niya masabing nagawa niya na ang lahat ang mga ginagawa niya. Mga kababayan, ano ho ba sa tingin ninyo? Ito po ba si Marcos Jr. ay may malala na at magtatagal pa? Kayo na po ang umusga, mga kababayan. Ngunit, hindi pa lang po yan ang ating pag-uusapan. May good news po. Si Tatay Digong, hindi pa tapos ang laban. Mayroon pong judge sa ICC. Kinampihan po ang ating mahal na Tatay Digong. Ang buong detalye po nito, panoorin po natin sa buong bidyong ito. At makikisuyo ako kung bago ka lang ngayon sa aking channel. Paki-share at paki-like ang bidyong ito. Paki-subscribe na rin kung inyong mamarapatin, paki-bell all nang sa ganun ay lagi kayong updated sa lahat ng aking upload. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Kung gusto mo po nang ma-shoutout, mabasa ang iyong comment ka po pagdating sa dulo ng video ito. Patapusin mo po ito at bibigyan po ng pagkakataon ang inyo naman po mga komentaryo. Bueno, kabayan, umalingaw-ngaw sa atin ang balita ni Marcos Jr., mga kababayan. Anong sinabi niya? May balita siya noon. Ito yung kanyang balita, mga kababayan. Hindi po tayong nagbalita, siya po mismo, ha? Ang sabi ni Marcos Jr., April 16 at 9:42 PM, alas 9 na ng gabi, mga alas 10 na, mga kababayan, no? Naka-highlights, oh. Anong post po nito? Bongbong Marcos, ayan po, oh. 7.4 million followers po siya. Hindi pa ako nakapalo pala dyan. Itong naka-highlights po, ano bang nababasa ninyo, mga kababayan? Nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. Mayroon po itong react, mga kababayan, na 102,000.8, no? At may comment na 18,200 at may share na 10,000. Tingnan nga natin itong mga react ng mga taong bayan. Ilang bang, sana ba yun? Paano ba makikita ang nag-heart, nag-like nito? Paano ba yung makikita? Sana ba yun, mga kababayan? Huy, labas ka nga. Paano ba makikita ang mga nag... Ayun, ito. Ito pala, mga kababayan, no? Yung nag-like ay 45,000. Ang tumawa, pinagtawanan po itong ano niya, ay 30,000. 24,000 ang nag-heart, pumuso. Nagustuhan, may napawaw, may galit, 153, may 30 na umiyak. Ito po, mga kababayan, no? 30,000 na, sarili na po itong post. Dito po sa 7.4 million followers ni Marcos Jr., mayroong pong pinagtawanan lang ang kanyang balita, hindi naniwala. Pero ha, mga kababayan, tingnan po, highlights natin, ha. Ayan, nakahuli na si Zaldico. Ito ngayon, mga kababayan, ay tinanggi ito ng palasyo at sinasabi na hindi daw ito sinabi ni Marcos Jr. Hindi daw ito sinabi ni PBBM ayon nito kay Auntie Claire Nino. Panoorin nga natin itong balita, mga kababayan, kung hindi nga po ba sinabi
ni Marcos Jr. na naaresto na itong si Saldico. Ano ba talaga kuya? Ano ba Matapos talaga, kuya? i-anunsyo ng Pangulo mismo. Palitan natin. Ano ba talaga anti-clear? Huwag ng kuya kasi si anti-clear eh. Anong kuya? Si anti-clear kasi si anti-clear nagsabi. Hindi daw nahuli. Ano ba talaga kuya? Matapos i-anunsyo ng Pangulo mismo ang pagkakahuli sa puganteng si Saldico, di naman daw talaga arestado ang dating kongresista ayon sa DOJ. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Isang linggo ng laman ng mga Sandali ha mga kababayan, bago natin ituloy, may nag-comment, may nabasa akong comment na may papakita ko sa inyo. Sabi, ang daldal nitong vlogger na ito. Alam nyo, kitang-kita yung mga basher ng mga kababayan. Sorry ha, kasi kung hindi ako magdadaldal dito, wala ring manonood eh. Kasi marami po may mga video pa ako minsan na biglang nawawala ng sound. Marami pong galit. BMR, wala namang boses. Nagsasalita ka, hindi namin marinig. Ikaw naman ngayon, galit ka dahil nagdadaldal ako. Ano ba talaga? Kuya. Anyway, tuloy natin. Patalastas lang yun. mga balita ang pagkakahuli kay Resign Ako matapos itong i-anunsyo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Maging sa website ng Presidential Communications Office, kinumpirma na naaresto ang puganteng si Ko sa Czech Republic noong April 16. O, kita nyo mga kababayan, teka ha, mismo sa website ng Presidential Communication Office, fugitive former Ako Bicol Representative Zaldico has been arrested in Prague. Sila mga kababayan, may ano ha, hindi po natin ito gawa-gawa. Search po ito ng Bilyonaryo News Channel. Pero abangan nyo po mamaya, ano po yung na-search ko patungkol po dito sa post ni Marcos sa balita ng ating fake news international pangulong vlogger. Kinumpirma na naaresto ang puganteng si Ko sa Czech Republic noong April 16. Pero isang araw matapos magtungo roon, si Acting DOJ Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan may bigla ang paglilinaw ang Justice Department. Hindi raw arestado ang terminong dapat gamitin sa sitwasyon ni Ko. Ano ba dapat? Let's do away with the word arrest, no? Let's do away with the word arrest because arrest assumes that it's being done by the country which has jurisdiction over him, right? And the Czech Republic cannot lawfully arrest Zaldico because, of course, wala naman siyang outstanding warrant dun eh. The warrant exists here in the Philippines. Paglilinaw ni DOJ spokesperson Polo Martinez, bagamat hindi pa technically arrested si Ko, restrained daw ang kanyang kalayaan. Sabi ni Martinez, nang mamataan ng Czech authority si Ko, agad daw silang nagbigay abiso sa Pilipinas. Posibleng may kinalaman naman na ito sa paglabag sa immigration regulations, pero hindi pa malinaw sa ngayon kung nakadetain na ba ang dating kongresista. Agad namang naglabas ng paliwanag ang Malacanang. Sabi ni Yusek Claire Castro, wala naman daw kontradiksyon sa mga naging pahayag ng gobyerno. Hindi rin daw kay PBBM galing ang salitang aresto. Unan nang sinabi ni Vida na maingat ang kanilang mga galaw bilang pagrespeto sa jurisdiksyon at legal na proseso ng Czech Republic. Tiyak din dahil lumagda ito at ang Pilipinas sa UN Convention Against Corruption. Pero kung makakapagbigay man sila ng larawan ni Ko at kung ano ang legal avenue na tatahakin para mapabalik ang isa sa key figures ng flood control scandal, di pa raw yan masisigurado sa ngayon dahil pag-aaralan pa ang magiging koordinasyon ng dalawang bansa. Para sa agenda. Una mga kababayan, yung larawan na yan, ano na yan, tawag nito, moot and academic na yan kasi nagawa po nila yan kay Teves at kay Mayor Alice Goo at kay Congressman Teves. Parehas po, may larawan, may video, at parehas po nasa ibang bansa na mahuli. So, moot and academic po sinasabi nitong mga ito na pag-aaralan pa ang patungkol dito sa sinasabi na maingat sila at ayaw nila maglabas ng mga larawan. Ba't ayaw nyo lang kasi aminin? Wala talaga kuryente at pinaglaruan nyo lang ang taong bayan. Ito na naman tayo eh. Lalo tuloy nag-iisip ang taong bayan na mayroon na naman kayong ginawang hukus-pukus sa mga panahon na ito. Tulad na lang mga kababayan, nang naalala ninyo, ngayong Martes, simula ngayong Martes, Abril na ang 14, di ba natatandaan ninyo yon? Nag-focus tayo doon sa HPC Marcos Jr. na yon. Simula Martes, Abril na ang 14, yun ang nafokusan natin mga kababayan. Hindi natin napansin na doon pala sa April 14 or Abril na ang 14, doon pala inappoint itong AMLAC
na si, sino ba yun? Yung naglabas ng mga illegal na mga papilis. Na bawal yun. Yun pala mga kababayan. Kaya ito ngayon, ano na naman kaya ang may tinatago na naman dito mga kababayan? Bakit? Bigla, si BBM pa mismo, ang talagang napakalakas ng loob mag-fake news. Bakit mga kababayan? Sagutin natin lahat yan dito. Okay, nasagot na natin. Hindi na kailangan yung moto ni Kadimik na ang kanilang paliwanag na hindi daw makikita, hindi daw po pwede picture, video, kung ano man kasi nga ay mayroong sa ibang bansa. Bakit kay Tebes at saka kay Alice Guo? Yan. Nagawa ninyo, di ba? Ba't ito kay Saldico wala? Kasi ibig sabihin wala talaga. Ito pa. Si Auntie Claire, sabi ng Auntie Claire dito, ano sabi niya? Maliwanag ang sinabi ng Pangulo at ni Isjubida, wala ang anumang kontradiksyon hanggang hindi nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto. Hindi daw walang anumang kontradiksyon, hindi nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto. Hindi nga ba? Auntie Claire, abogada ka ba talaga? Mga kababayan, abogada ba talaga to si Auntie Claire? Ano sabi ng Auntie Claire mga kababayan? Hindi daw nanggaling sa Pangulo yung salitang aresto? Tingnan nga natin mga kababayan kung hindi. Ayan nahuli na si Saldico. Sinong may post? Si Marcos Jr. Ayan 7.4 million followers. Anong sinabi dito mga kababayan? Nahuli na si Saldico. Ay BMR, wala naman sinabing na-aresto Kaya tama si Auntie Claire. Ayan hindi nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto. So, tama nga naman. Kasi sabi dito ng Pangulo ni Marcos Jr., nahuli na si Saldico. Ay, di punta tayo ngayon sa ChatGPT mga kababayan. Punta tayo, ito yung tinanong ko. Nahuli na si Saldico. Ano ang kasing kahulugan nito? Ito sagot ni ChatGPT. Ang pariralang nahuli na si Saldico ay maaaring unawain sa simpleng kahulugan nito. Nahuli, naabutan, nakuha, o naaresto. Depende sa konteksto na si Saldico. Tumutukoy sa isang tao si Saldico. Kaya ang kabuuang kahulugan, nakuha na, naaresto na, naabutan na si Saldico. Ito pa, depende sa konteksto ng pangungusap. Kung tungkol sa batas o krimen, ibig sabihin ay naaresto mga kababayan. Kung tungkol sa batas o krimen, ay naaresto. Ang kahulugan ng nahuli. Buba ka talaga, abogada ka pa naman. Hindi ka na talaga abogaga ka na. Kung ordinaryong sitwasyon, maaaring naabutan o nahabol lang siya. Ordinaryo yan. Pero si Saldico pa mga kababayan, ano ba ang anon sa kanya? Di ba tungkol sa batas? Di ba tungkol sa krimen? Ibig sabihin, ang pinakatumpak dito ay naaresto siya. Ang kasing kahulugan ng nahuli na si Saldico. Hindi pa ako nakontento. Ito. Ano ang pinakamalapit na kasing kahulugan nito? Itong sagot ni ChatGPT uli. Si ChatGPT mabilis sumagot yan Ang pinakamalapit na kasing kahulugan ng salitang nahuli sa pangungusap na nahuli na si Saldico ay ano mga kababayan? Your Honor, I rest my case. Naaresto kung ang konteksto ay tungkol sa batas o krimen. Ang pinakamalapit na kasing kahulugan ng nahuli na Auntie Claire ayon kay ChatGPT ay naaresto. Buba! Gaga! Sabihin naman ni Auntie Claire, ano ang salitang, ano ibig sabihin ng gaga? Sige natin. Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin ng salitang gaga sa UP diksionaryong
Filipino. Tingnan natin. ChatGPT kagad mga kababayan. ChatGPT lang ha. Tingnan natin nga. UP Dictionary yung Filipino, ang salitang gaga ay may ganitong kahulugan. Babae, tanga o hangal. Paliwanag. sorry. Ginagamit ito bilang panlalait o insulto sa isang babae, katumbas ito ng salitang tanga. Pero mas nakatuon sa babae ang gamit. Maaaring mag-iba ang tono depende sa sitwasyon. Minsan pabiro pero kadalasan ay nakakasakit. Kung gusto mo, pwede natin. Ayan ha, UP Dictionary daw po yan mga kababayan. Ayon sa UP Dictionary, ang salitang gaga ay may ganitong kahulugan, babaeng tanga o hangal. Hindi ko siya minumura mga kababayan. Biruin mo ba naman na yan, no? Ayan, no? Ang pinakamalapit na kasing kahulugan ng salitang nahuli sa pangungusap ay, na nahuli na si Saldico ay, naaresto. Kung ang konteksto ay tungkol sa batas o krimen. Naaresto rin dito mga kababayan. Tungkol sa batas o krimen, ibig sabihin naaresto siya. Nahuli. Yun ang sinabi ni Marcos Jr. Hindi namin sinabi yan. Ayan no. O baka naman iba yung ChatGPT ni Auntie Claire. Mga kababayan. Baka naman. Ha? Baka naman iba. O ito kaya, Marcos Jr. hindi na umano kumakain at tutulog para sa mga Pilipino. Hindi po kami titigil, hindi po kami magpapahinga. Hindi na kami natutulog, hindi na kakain. Alam nyo, pakinggan nga natin uli mga kababayan, kasi tingnan nyo ha, pag sinabi mong hanggat masabi natin na lahat ng ating kayang gawin ay ginawa natin at naramdaman ng tao, hindi po kami titigil. Di po kami magpapahinga. Hindi na kami natutulog. Ibig sabihin ito mga kababayan ginamit niya, kung sinabi niyang hindi na kami matutulog, magkaiba yun, di ba? Sa natutulog. Pag sinabi mong parang ang pagdinig ko dito sa hindi na kami natutulog, parang past tense progressive. Tama ba? Parang nagawa mo na, tapos ginagawa mo pa, parang ganun, no? Past tense progressive Hindi na kami natutulog. Kasi kung hindi na kami matutulog, parang sasabihin mo, natulog kami nung nakaraan, pero ngayon, hindi na kami matutulog para dito. Pero ang ginamit niya, hindi po hindi po ma, ay na. Ibig sabihin, mula noon, nang ginawa nila ito, hindi natutulog. Kasi kung gagawin pa lang, hindi matutulog. Pero nagawa na, hindi natutulog. Di ba? Sige nga, labas kayo dyan mga teacher. mga grammatician na mga Tagalog, no? Kasi katulad nito, hindi po kami titigil, di po kami magpapahinga. Ito yon. So ibig sabihin, pupwede silang magpahinga. Ngayon nga lang, hindi muna sila magpapahinga. Di ba? Kasi kung, ito yan ha, hindi po kami titigil, di po kami magpapahinga. Hanggat masabi natin, di ba ganoon? So ibig sabihin, pag nasabi niya na nagawa niya na, magpapahinga na. Tama hindi? Dito kay BBM, hindi kami natutulog. Dapat, hindi kami matutulog. Hanggat hindi masabi na lahat ng ating kayang gawin ay nagawa na. Or naramdaman na ng tao. Di ba ganun dapat mga kababayan? Dito, ginamitan niya na magpapahinga. So, ibig sabihin, hindi na kami natutulog. Hindi talaga natutulog ito mga kababayan. Saan papunta yung taong hindi natutulog? Doktor, kailangan kayo namin dito. Mga grammatician ng Tagalog, kailangan namin kayo rito. Pakiintindi ito. Naulang boses, tanda rin. Kaya po hindi po kami
Kaya po hindi po kami titigil, kaya po hindi po kami magpapahinga, hindi na kami natutulog. Hindi na kami natutulog. Hindi na daw sila natutulog eh. Sinong kami? Si Anticler ba natutulog pa? Balikan lang natin. Anticler, natutulog ka pa ba? Kasi sabi mo, walang anumang kontradiksyon. Hindi nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto. Anticler, natutulog ka pa ba? Ayon sa Pangulo, hindi kami natutulog. Sino yung kami? Baka kasama ka doon, Anticler. Kaya hindi mo na rin alam ang pinagsasabi mo, abogada ka pa naman. Ang sabi ng Pangulo, nahuli na si Saldico. Nang chinat ko si ChatGPT, ang ibig sabihin ng nahuli na, naaresto siya. Hindi nga naaresto ang sinabi, pero nahuli ang kasing kahulugan nito, naaresto. Anticler naman eh. Di ba mga kababayan? O, saan papunta ang Pilipinas sa ganitong klaseng mga tao na hindi na natutulog at hindi nagpapahinga? Ano pa ba yung kakain ba? Mayroon pa ba sinabing hindi na kami kakain? Ang sabi? Hindi po kami titigil, kaya po hindi po kami magpapahinga. So, ibig sabihin, titigil ba sila? Hindi ha. Ulitin, isa-isahin natin mga kababayan sinabi ni Marcos ha. Maliwanag to ha. Kaya po hindi po kami titigil. Hindi daw sila titigil. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy sila. Ngayon, habang sinasabi niya ito, bago niya ito sabihin, after nito, hindi na sila tumitigil. Na ano? Kaya po hindi po kami magpapahinga. O, hindi rin sila magpapahinga. Hindi na kami natutulog. Hindi na kami natutulog. Hindi na rin sila natutulog. Hindi nakakain Hindi nakakain, ano? hanggang po masabi natin. Hindi na kami natutulog. Hindi nakakain hanggang po masabi natin na lahat ng ating kayang gawin ay ginawa natin at Grabe mga kababayan, hindi na rin daw sila kakain. Anticler, ang tanong, kasi kami ang tinutukoy ni Marcos, kasama ka ba dun sa hindi na kumakain? Grabe, ano ho? Grabe. Sabihin mo man, BMR, hindi naman literal yan sinasabi ni Marcos Jr. eh. Talaga ba? Hindi literal? Kung hindi literal yan, ito literal. Ayan o. Ayan na nga yung resulta eh. Dahil kulang kayo sa tulog, hindi na kayo kumakain, hindi kayo nagpapahinga, hindi natutulog, hindi nagpapahinga, hindi kumakain. Ano resulta? Mabubuhay pa kaya kayo? Ha? O talagang ginagagulat, inuuto ninyong taong bayan? Huli na kayo sa akto, yan o. Ang aresto, pinapalusot mo pa eh. Ayan o. Nahuli nga eh. Napakaliwanag naman yan eh. Baka magkaibang mga, ano natin mga kababayan, nito sila ano, nila Anticler. Ngayon, nagpunta ito doon si Bida. Itong si Bidang kontrabida ng DOJ. Tingnan natin. Ano ba dapat attorney Senator Marcolita? Ano ba dapat ang gawin ng gobyerno diyan kay Saldico? Kailangan ba pumunta diyan? Ito panoorin natin si Senator Marcolita. Isa sa pinakamainit at pinag-uusapan ngayon, Sen Jen, ay yung di umano ay pagka-aresto kay Saldico. Naaresto ba? Ang balita, noong mga nakakaraan ay sinabi na si Saldico ay nasa, pumasok sa teritoryo ng Czech Galing Republic. Germany, pumunta ng Czech Republic. Wala siyang dokumento. Meron daw problema sa kanyang documents, immigration documents. Travel document. So, ang sabi ay inaresto siya. Pero ang paglilinaw naman ng Department of Justice, kung hindi ako nagkakamali ngayong araw ito yung statement. Tama. Hindi daw dapat ang tawag ay aresto dahil technically ay hindi naman po pwedeng arestuhin. Ang si Saldico dahil wala siyang kaso ay parang hinold siya dahil nga dun sa immigration
rules. Hinold. Oo, Eh hinold. di parang ilang araw na siya nakahuli, parang nahulog din niya. Maaari siyang pakawalan anytime, parang gano'n. Oo. Ano bang legal terms doon, Sen? Ano ba tabat talaga? Hindi, bakit ka hinold kung wala ka namang problema? Yun lang sigurong chinecheck sir yung documents. Check ka lang, i-hold ka. Ako naman minsan din mga kasama ko rin, kung ano na yata yung Dala-dala. dala-dala. Dala ng ano. Oo, tsaka yung isa sa pagpunta ko ng Amerika. Alam mo, pagka alis ka na, meron kang departure yung yung slip eh. Opo. Kailangan iwanan mo yun. Kailangan ibigay mo yun. Tapos may pipirmahan sila. Hindi ko yata naibigay yun. Kaya pagpunta ko uli, nakita nila, May record. hindi ka naman umuwi, ba't nakabalik ka? Ayun. Ganun po. Oo, inold muna ng konti. Ginanong ko hinalungkot ko. Ito yung hindi, nakalimutan mo. Sige. Ganun lang naman eh. A few minutes. Oho. A few minutes lang. Pero i-hold ka ba ng... Ganito kasi yun, Opo. Ang narinig ko kasi, mula kay Pangulo, na nahuli na si Saldico. Ayun nga po. At minanduhan ko ang DOJ at ang kung sino-sino pa para makipag-alaman sa gobyerno ng Czech Republic. Opo. Di ba? Ang pagkakaintindi ko na-aresto yung tao. Pero nag-iisip ako, Jen. Ayan nahuli na si Saldico. Ayon sa atong ChatGPT at Google, ano na yan? Ibig sabihin, pinakamalapit na kahulugan yan na aresto. Nelson, paano nangyari yun? Kasi, alam mo, meron tayong Geneva Convention. Ayun. Okay. Yung Geneva Convention ay nagsasabi na kapag ang isang Pilipino ay naaresto sa ibang bansa, natitrigger mo yung requirement ng consular notification process. Automatic po yun, Sen. Automatic yun. Automatic yun. Oho. Automatic na natitrigger yun. Opo. Consular notification process. Anong nilalaman nun? Anong detalye ang kasangkot doon? Opo. Ang detalye includes the identity of the arrested or detained person. Okay. It also includes the circumstances of the arrest or the detention. Doon nga, kung ano yung nangyari. No? And then, ini-specify doon kung sinong court or police station or detention facility Oho. that holds that person Opo. in that state. Okay. And the next steps that will be taken by that state in regard to this incident. Ngayon, Opo. yung detalye na yon, makukuha mo yon doon sa Czech Republic Embassy dito. Okay. Yung kanilang embahada sa Pilipinas. Oo. Opo. Oho. Ngayon, ito yung pinag-iisipan ko eh. Bakit ka pupunta doon? Meron naman silang embassy rito. Oo. Kasi pupunta po yung mismong DOJ secretary natin. Kaya nga, Pupunta ngayon mismo ng nag-iisip Czech. ako, nag-iisip lang naman ako kasi Opo. hindi ko ma-relate eh. Parang, teka muna, gagamit ka ba ng pera ng bayan? Ang layo yata, magkano mapamasahe ron? So, Pangalawa, ibig ko sabihin, Sen, dito pa lang sa embahada ng Czech na nasa Pilipinas, pwede na nating makuha kung talagang yes, Jen. hinold siya doon sa Czech. At sa pagsabi mo na hinuli si Saldico, bla bla bla, Ayun. kailangan i-publish mo consular notification process. Meron yun eh. Sa mga tweet, nung si Saldico, Hinold siya doon sa Czech. at sa pagsabi mo na hinuli si Saldico, bla bla bla, Ayun. kailangan i-publish mo yung summary nung consular notification process. Meron yun eh. Sa mga tweet, hindi ka dapat pumunta doon. Baka ako sino lang ang nagbulong sa kanya eh. Para lang makapunta Ito, hinuha ko lang Opo. Kasi, bakit ako pupunta doon kung makukuha ko naman dito? Oo nga po. Di ba? Tayo na yun. Sabi nga, bakit ka patatayo kung makukuha mo naman ng Ng paupo? paupo. Nelson, Oo. At sagutin mo yun. Ano lang yun naman eh. Logic ito eh. Opo. Logic ito. At hindi nila sabihin sa pwede, wala na yung notification. Hindi. Yung notification process, yung automatic release ng notification process, ay pinagtibay ng International Court of Justice sa maraming kaso. Yung pala, oho.
mga kababayan, yun pala ang dapat. Ay nako naman, oo. Kasi nga, logic ayon kay Senator Marcolita, bakit ka pa pupunta doon kung pupwede naman makuha dito? Kasi andito lang naman ang embahada, siguro ang Czech Republic nandito lang yan sa Makati. Madalas naman kasi yung mga embahada, mga malalaking embahada ay nandito yan sa Makati. Dahil dati nga tayo yung katrabaho dyan sa Makati. Nakikita natin yan noon, lalo't nag-messenger ako noon sa Makati, no? Halos lahat ng mga embahada nandyan sa Makati. Iba't ibang mga embahada dyan. So, ibig sabihin mga kababayan, nagwaldas na naman ang pera ng taong bayan, ito pong grupo ng DOJ nila Bida. At ang ginamit na pera ay pera ng bayan. Sa utos na naman ni Marcos Jr. na hindi na natutulog. At ito naman si Auntie Claire, itinitwist na naman. Sorry Auntie Claire ha, pero huwag niyong ginagawang angan mga taong bayan. Grabe, sinasahuran kayo dyan para gaguhin ninyong taong bayan. Ginagago na nito mga kababayan taong bayan. Sila na nga ang nag-fake news. Ang dating nito ngayon, parang tayo pa. Tayong taong bayan pang may kasalanan sa kanilang katarantaduhan. Biruin nyo yan. Ibang klase talaga ang gobyernong ito. Sana magsalita na yung mga doktor. Sana itong ating mga militar makapag-isip-isip din naman. Hindi po ako nananawagan o inudyukan yung mga militar, pero wala nang ka-common sense eh. Di ba? Wala na ito, talagang ano na. Biruin mo, mayroon kang pangulo na hindi natutulog at kanyang kasama. Kasi kami, sino yung kami? Perhaps yung kanyang mga tauhan. Sino ba mga tauhan niya? Isa yan, si Auntie Claire. Si Auntie Claire, abogada pa naman. Di ba mga kababayan? Sumaliwanag ito, fake news talaga si Marcos, gusto pang lumusot nitong si BBM, nitong si Auntie Claire. Magpapalusot pa, ayan na nga, maliwanag na nga na talagang napakasinungaling nila eh. Fake news talaga eh. Dapat kasuhan na ito eh. Oh. Ang liwanag kasi ng palusot ni Auntie Claire eh. Walang sinabing salitang aresto. Hindi nga arestong sinabi, nahuli na eh. Subukan nga natin itanong sa English, ano naman ang pinaka malapit na kasing kahulugan sa English. Sinsya na kayo mga kababayan ha. English. English nito. Tingnan natin mga kababayan kung anong lalabas sa English ha. Baka hindi talaga. No, sorry. Yung sorry, hindi pala yan. Yung nahuli na. Saldico. Sorry. Meron pala. Kung babalik tayo sa pangungusap na nahuli na si Saldico, tumutukoy kay Saldico, ang pinaka na malapit na kasing kahulugan sa English ay nahuli na ay ChatGPT, fake news ka. Ayon kay Auntie Claire, wala daw sinabi si Marcos Jr. na nahuli na. Oh. Anak ng tipa ka naman talaga, Auntie Claire, oh. English man or Tagalog, Auntie Claire, oh. Sabi dito, kung babalik tayo sa nahuli na sa Saldico, tumutukoy, ang pinakamalapit na kasing kahulugan sa English ay nahuli na ay arrested, kung legal o may kinalaman sa batas. Si Saldico ba nahuli, walang kinalaman sa batas? Nahuli ba siya hindi dahil sa krimen? Oh. Kung dahil sa krimen at may kinalaman sa batas, Auntie Claire, sa English, arrested. Ano pa, Auntie Claire?
Ayan no, Saldico has been arrested. Kung ilalagay natin sa English pala, yung nahuli na si Saldico, ito pala ang kahulugan mga kababayan, no? Iba pang pwedeng gamitin, depende sa konteksto. Caught, captured. Wala talaga ang tiklir eh, mapa-Tagalog, mapa-English. Sa Tagalog, ito rin no, aresto, na-aresto. Nang titing naman to si Antiglir, oh. Mga kababayan, ano ba naman kung mayroon tayong ganitong abogada? Mayroon tayong tagapagsalita ng PCO. Binabayaran ng pera ng bayan. Pinaghirapan ng mga OFW. May mga 20 OFW na tsugi para lang may pampasahod dito sa mga ito. Tapos gaganituhin pa nila tayo. Pumapayag talaga tayo. Yung mga matatalino dyan, nasaan na? Yung may mga pinag-aralan dyan, ang tagal-tagal yung nag-aral sa mga salitang English, gramateryan, o kung ano pa man dyan. Yung mga mapagmahal sa wikang Pilipino. Hindi man lang kayo magre-react dito kay Antiglir. Ayan o. Ako, wala akong pinag-aralan. O, dito ako sa ChatGPT. Mabilis lang naman. Tinaype ko lang. Ayan o. Nahuli na si Saldico. Ang pinakakahulugan talaga nito ay na-aresto eh. In English din natin, ganun din. Saldico has been arrested. Arrested. Anak ng titing talaga si Antiglir. Oh. Huli na nga, nabuking na nga. Papalusot pa talaga si Antiglir. Mga kababayan, ano ba talaga ito? Ito na siguro talaga mga kababayan resulta nito. Kasi pag hindi ka na natutulog at hindi ka na kumakain at hindi ka na nagpapahinga, saan ka pupulutin? Hindi ka naman robot eh. Kaya po hindi po kami titigil, kaya po hindi po kami magpapahinga. Inumpisa niya doon sa kaya po hindi kami titigil, Hindi na kami natutulog, hindi magpapahinga, hindi natutulog, hindi nakakain hanggang po hindi nakakain hanggang po maisagawa. Anak ng pating. Wala pong ordinaryong taong makakagawa nito sa sinasabi ni Marcos Jr. Ngayon, pag sasabihin ninyo kami masyado kang sarcastic, BMR, ginagawang literal. O di sige, paliwanag nyo rito. O, kung hindi literal yung mga yon, ano ibig sabihin nito? Di ginagago nyo kami talaga. Kasi yan ang kahulugan yan eh. Ay, talaga, alam mo, hindi ako marunong umor, pero nakakaano talaga, damokris talaga itong mga to eh. Nakakabwisit, ano? Ganito nila gagawin ng mga Pilipino. Anyway, lipat na po tayo dito sa topic. Ito po, good news to kahit papaano. Mayroon pong pumanig na judge dito kay Tatay Digong. Panoorin po natin to mga kababayan. Top story, sabi dito, no? ICC judge warned court may have overstepped legal bounds in jurisdiction case. Ito na po mga kababayan. Sabi dito ng post ni Whitaker Carmelo Ludivina, a judge of International Criminal Court ICC has been warned that the tribunal may have overstepped its legal bounds. Judge Gutcha Lord Kipanidge pa ito, gave a dissenting opinion on the ICC issue over the ICC's jurisdiction on the case of former President Rodrigo Duterte. The appeals chamber uphold a previous ruling that the ICC has jurisdiction. The chamber noted that the prosecution had begun a preliminary examination prior to the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. But Lord Kipanidge argued that prosecutors failed to formally trigger the court's authority before the Philippines' withdrawal. According to the judge, allowing jurisdiction based solely on a preliminary examination may have expanded the court's authority beyond what the treaty permits. He said this could undermine the rights of the states to withdraw. Despite the dissent, the appeals chamber's ruling stands, allowing proceedings against Duterte to continue.
Mabuti-buti na lang mga kababayan, hindi pa po lahat ng mga ICC member ay adik na adik, hayok na hayok dito po para mag-convict kay Tatay Digong. Mabuti na lang may matino pa po dyan ng mga ICC judge sa ICC. Diba? Di naman po pwede kasi sa lahat naman po ng hindi naman po pwede lahat na lang, no? Katulad din nito kay Marcos Jr. administration, hindi naman po pwede lahat dyan puro na lang kurap. May matino dyan. Kaya lang, natatalo lang ng mga kurap. Kasi nga, sindikato itong administrasyon Marcos na to Di ba? Pinamumunuan ng sindikato. Aba, magagawa mo ba naman magnakawan ng bilyon, trilyon ang pera ng bayan kung hindi yan pinagkaisa ng sindikato? Malawak na sindikato yan, mga kababayan. Ayan na nga ngayon, di ba? Mga naiimbestigahan na nga, sila Martin Malalaking tao At sangkot nga sila BBM. Anak niya, asawa niya. Grabe, no? Hindi magagawa yan. So, ganun man din dito sa ICC, ay hindi naman lahat bulok. Mayroon pa rin pangilan-ngilan. At isa na nga ito, pangalan nito, Lord, si Gocha. Gocha ba yung pangalan niya? Gocha, Judge Gocha, no? Lord Kipanidze, no? Panidze. Yan, siguro ang magbasa niyan, hindi ko masyado. Kipanidze. Nidze yung spelling niya sa dulo Lord Kipanidze. Kung babasahin natin ang So, ito, mayroon siyang dissenting opinion, mga kababayan. So, may pag-asa pa kay Tatay Digong. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa dahil may matino pa po dyan. Na kini-question nga niya ang jurisdiction ni Tatay Digong or nitong ICC sa pagkakaroon ng jurisdiction dito kay Tatay Digong. Kasama pa nito, mga kababayan, ito. Mayroon pong naging talakayan sila Senator Robin Padilla at itong si Baklang Palso at si Atty. Topacio, Atty. Jimmy Bundok. Panoorin natin kasi mayroon akong nakita na magandang sinabi dito ni Atty. Jimmy Bundok, mga kababayan. Pakinggan natin to Ito pa, Pero mabango ka Mabango ka, Sen. Wala mo na amoy. Ito yung sinasabing non-communicative. Ayun. Body language. ako wala akong kaamor-amor sa mga foreigner. Wala silang karapatan tayong husgahan. Yan. Ako No lang way. nag-iisa nagsasabi niyan Over dito. my dead kuko. Ha? Oh, okay. Paano pag Kuko. Yan. Ako No lang way. nag-iiisa nagsasabi niyan Over dito. my dead kuko. Ha? Oh, okay. paano pag nagkawanan? Both bato and bongo. Nako, Senator. yan na. Ang sabi ko nga sa inyo kanina, wag nilang gagawin sa harap. Mo na lang, sir. Alam mo, Mami Chu, kasi napaka-different na animal talaga ng ICC, no? Ang Okay. problema, nag-a-appeal tayo to the same body. Granted, it's a Batok or different... putok, sir? Sige, ako na ba? Siyempre, putok. Kasi we're appealing to the same... Ito po, discretion amounting to lack or excess. Walang higher court sa ICC So parang sinasabi mo, pwede po niyang i-determine kung wala kayong jurisdiction. Siyempre, hindi yon. So ang palagay ko, as a final statement, hindi pa ito nagagawa, pwede tayo mag-appeal to the UN. United Nations? Yes. Okay. Yun lang, but maybe our friend can expound further. Attorney Topacio, patok o putok? Siyempre, Further. United Statement, hindi pa ito nagagawa, pwede tayo mag-appeal to the UN. United Nations? Yes. Hindi pa ito nagagawa. Ayan, mga kababayan, ang napakaganda ritong sinight ni Atty. Jimmy Bundok, pupwede pa tayong mag-appeal to the United Nations. Matatandaan ninyo, itong impeachment na nauna sigwi ko lang ng konti mga kababayan, para mayroon tayong kukuhanan ng idea dito sa aking gagawing reaction video tungkol dito sa sinasabi ni Atty. Jimmy Bundok. Na walang magpupulis dito sa ICC. Kasi sinasabi na nila, sila yung pinakamataas Tapos ngayon, dyan tayo mag-aapila kung mayroon silang jurisdiction. Siyempre, wala na silang yan. Magiging useless talaga lahat. Sila nga yung gustong-gusto niyan Di ba? So sino ang mag-aano sa kanila? Wala. Pwede pa tayong pumunta sa United Nations. Di ba, mga kababayan? Katulad ito, naalala natin yung impeachment ni BP Inday. Di ba naman, ang naunang ng Supreme Court, binasura.
Di ba? Ang daming mga nag-iyakan, mga senador pa nga eh. Mga congressman at saka itong mga iba't mga abogado kuno na mga gago naman na nag-iiyakan sila. Ang sabi pa nga nila noon, sino pang magpupuli sa Supreme Court? Wala na. Hindi naman po pwede yun. Di ba? Ganon pa sila, kung pa sila. Pero ang katotohanan mga kababayan, pag nagsalita na ang Supreme Court, dapat tumahimik na tayong lahat. Yun na yun eh. Yun na yun eh. Mismo man, senador man, congressman man, dapat kayo yung manguna na magrespeto. Kasi nga, kayo rin ang gumawa sa Supreme Court eh. Ang Supreme Court, ginawa din nila ang kanilang katungkulan. Eh yung katungkulan nila, sinabi na ganitong dapat gawin, eh ayaw niyong sundin. Di kayo rin mismo lumalabag sa sarili niyong ginawang mga batas. Tama, hindi. Ganito ang pag-question nila sa Supreme Court na kung tutusin yung Supreme Court nga, yun na yung final natin eh. Final arbiter nga ang tawag dyan eh. Di ba? Pero kahit final arbiter na natin yan, kine-question pa rin yan. How much more ito ngayong ICC? Sino ba ang magpupuli sa kanila? Ibig mo ba sabihin lahat ng kanilang sinasabi, ginto ang katotohanan na? Nung ka, never. Anong pakialam nila dito sa Pilipinas? Ano bang naitulong nila sa Pilipinas? Wala. Di ba? Manapa, abay, baka mamaya, magkatotoo, may lumabas na investigasyon na yung nagpunta dito mga ICC ay mga nakatanggap ng mga mali-malitang pera. At kung sino man sila, balang araw lalabas yan. Lalo na kung si BP Inday ang magiging Pangulo. Kaya mag-antay-antay kayo. Kaya itong ICC, make or break na ito nila kay Tatay Digong. Katunayan, hindi naman nila kayang hulihin, dakpin ang mga malalakas na bansa tulad ng China, ng Russia, ng Israel. Sige, pumunta kayo doon. Inutil itong mga ICC. Nothing but a kangaroo court or impeing terorista ang kanilang style ng pamumuno nitong kanilang patakaran. Wala po itong karapatan humusga sa isang Pilipino na katulad ni Tatay Digong na binuto, na gustong-gusto ng taong bayan. Bumaba na lang sa pwesto, mataas pa rin ang ratings. Wala yan sa kasaysayan. Ibig sabihin na gustuhan ng mga mamamayang Pilipino ang ginawa ni Tatay Digong na war on illegal drugs. Bakit kayo mga ICC, mga durugista ba kayo? Kaya pinagtatanggol ninyo yung mga drug addict, mga drug lord? Hindi, nagtatanong lang ako hindi ko kayo pinagbibintangan. Oh, ano gusto niyo pa? Dala niyo rin ako. Kaya gusto ko yan. Mapupunta ko dyan sa ICC. Ang sarap dyan. Kaya mga kababayan, pag natapos na itong mga ito, pag si BP Inday na ang magpresidente, alam niyo yung wish ko? Wag sila halimbawa, si BP Inday na. Comment din kayo mga kababayan. Ako, unahan ko muna kayo. Ito yung comment ko. Pag si BP Inday na ang maging Pangulo, at mayroon ngayon magre-reklamo ngayon, halimbawa, ditong mga magulang, lalo na itong si Aling Sheila, na hindi naman namatay ang kanyang anak sa panahon ni Tatay Digong. 2024 na, panahon na ni Marcos yun. Yung isa pa, yung yung mga watan! Gumaganon-ganon si nanay. Di ba? Di ba? Gumaganon-ganon si nanay, yung namatay sa prat-prat. Ay, mga prat-prat na yan! Tapos, nang in-interview, nakaipon kami ng pera. Milyong-milyong pera papunta doon sa ICC. Itong ginamit namin. Hindi na kami kumakain, hindi na kami natutulog. Nag-iipon ng pera. Tapos yung isa naman yung nakaganon ng ipin, yung babae na yon, sabi niya, I think 2017, 2019, ay hindi, 21. Di ba? MPED pa lang hinayupak na babaeng ito. Di ba mga kababayan? Kasama rin pala sa mga MPE. Ang galing-galing niya magdrama. Di ba? Dumiretso kayo sa ICC at may naipon kayong pera, mabilis lang kayo makapag-ipon ng pera. Ang payo ko mga kababayan, pag sila na naman mamaya, pag nagpalit na ng administrasyon, hindi ito torture ha. Wala silang karapatan lumapit sa ating mga hukuman. Doon sila sa ICC magsumbong. Tama hindi? Tama hindi?
Kasi hindi sila naniniwala dito sa korte natin eh. Di ba? Hindi sila naniniwala. Lahat ito na mga nagpunta doon na sinasabi nilang nakaipon daw sila ng pamasahe nila, doon sila maghabol sa ICC. Wala silang karapatan sa mga hukom natin sa Pilipinas dahil hindi nila ito nirespeto. Sang-ayon ba kayo mga kababayan? Ito pa. Si Marcos Jr., sila Martin Romualdez, lahat ng mga ito na pinaghinalaan natin sinindikato ang pera ng bayan, nagnakaw, pinagnakawan tayo, tinarantado ang kaban ng bayan, wag nating padala sa ICC. Kasi kaya lang naman ayaw ni Tatay Digong doon dahil alam naman natin sa Tatay Digong ayaw talaga doon sa lugar na yun at ayaw talaga ni Tatay Digong lumabas-labas ng bansa. Si BBM gustong-gusto niya mag-travel eh, di gugustuhin niya yan, sanay yan doon sa malamig eh. Hindi, wag natin ipadala itong mga ito. Sanay ito sila doon sa lugar na malalamig na yan, dalhin natin yan sa mga kulungan nating masisikip. Diyan sa ordinarya sa Bilipid, mas magsasapir yung mga yan, o di kaya doon sa Iwahig, isla. Tapos paligiran buhayan natin ng mga buhaya sa paligid. Doon na lang sila sa gitna, sa isla. Pagka magtangka silang lumangoy, bahala kayo sa buhay nyo yan. Pag magtangka kayong lumangoy, andyan yung mga kasalubong malalaking anaconda, buhaya, pating, di ba? Lagyan natin ng para yun ang guardian nila. Diyan na sila. Sa gitna ng isla. Mas walang aircon, wala lahat. Mas mahihirapan yan mga kababayan at makakatikim yan ng parusa. Pwede rin sa Bilibid, yung mga siksikan, pwede rin. Di ba? Pero ibalik pa na, dalhin natin sa ICC, wag na. Wag na. Hindi yan magiging parusa sa kanila. Masarap buhay doon eh. Hindi. Practical mga kababayan, di ba? Magtutuhanan lang tayo. Kaya lang naman si Tatay Digong nahihirapan doon dahil hindi talaga sanay si Tatay Digong. Sanay siya sa simpleng pamumuhay. Walang aircon, naka-moskitero. Di ba? Moskitero lang. Sanay si Tatay Digong sa napakapayak na pamumuhay. Katulad natin. So kaya siya mahihirapan talaga kasi yung klima na yon hindi sa kanyang angkop. Pero itong mga hinayupak na mga ito, sanay na sanay ito sa mga aircon, lugar ng dahig malamig dyan lagi dahil mayroong sa kanilang winter, may mga nagyiyelo dyan. Di tuwan-tuwa tuloy itong mga ito. Huwag na. Dito sa Bilibid na babagay yan. Kasi talagang gagalisin yung mga yan. Kayo mga kababayan, comment ninyo kung anong inyong opinion kung sakasakali dumating ang panahon na magpalit na ng administrasyon si BP Inday na. Kasi tiyak, sabi ni BP Inday, ang susunod na Vice President na kanyang kinukuha, siya ang tututok sa mga ito para mapanagot. Okay. Punta na tayo dito sa comment section mga kababayan, sa mga nagkomentaryo sa inyo ha. Basahin na natin anong sinasabi ninyo mga kababayan. Ito. God save our beloved country, Philippines. Sabi ni Luz Ferrer. Sabi naman ni Nilnel Brukab Janans, sabi niya, ang daldal nitong vlogger na ito, lalong lumalala ang gusto sa sobra mong kadaldalan sa mga lumalabas na balita, lalo sa mga pagbabantang Ayusin mo muna sir, bagamat medyo hindi maayos at medyo nag-aakusa ka sa akin na madaldal, nag-comment ka, heart ko pa rin yan. Oo. Basher man kita, sige, heart na lang kita. Ayusin mo na lang kasi pagbabantang, pagbabantang balita. Ano yung pagbabantang balita? Ang daldal nitong vlogger na to. So ibig sabihin, pag vlogger ka, hindi ka dapat nagsasalita. Pipi. Yung gusto nito si Sir. Sir, kilala ko po ang labor attaché ng Philippine Embassy, MWO Czech Republic. Naging labor or kabor attaché po siya dahil po sa help ni Secretary Bilyo through the help po ni Davao City Councilor Pilar Braga. Si Councilor Braga po ay isa sa mga pinakamalapit na tao ni PRRD at pinagkakatiwalaan. Isa po siya sa mga advisor ngayon ni VP Sara. Sabi ni Mercedita
Mercedita Nagak. Talaga ba? Claire, sinungaling, sabi ni Bingamit. Hindi arestado si Saldico pero nasa kustudiya ng Czech Republic, ganun ba? Sabi ni Paul Gabriel Mendoza Ayop. Arestado nga, nahuli nga sabi ni Marcos Jr. Di naman tayo may sabi dyan Sabi ni ChatGPT, ang kahulugan ng nahuli, na aresto. Huwag mo na kayong umuwi, sir. Ingat, God bless you, sabi ni Nonita Girawa. Dapat, Sir BMR, documentary pwede pagkatiwalaan ng SC, sabi ni Naomi Hatore. Di ba pinahuhuli nila ang magkalat ng fake news, sabi ni Imelda Sipinyo. Kaya nga, si Marcos kalat ng fake news, dapat hulihin na Sana matuloy na, kawawa na ang taong bayan sa ginagawa ngayon ng gobyernong bangag, sabi ni Noida Chavez. Ay naku, sinabi niyo pa, ma'am. Aksaya lang kayo ng pera ng bayan, sayang lang mas kilala ambasador kayo sa iyo. Agre, isipin ninyo madaming taong nagugutom dito, sabi ni Fermantines. Huwag mo nang umuwi, saka na umuwi kapag iba na ang nakaupo. Pinas kasi si Eloy Bogres nga may nag-aligid sa kanilang bahay, sabi ni Nida Paglinawan. Ayan. Pagka mga Duterte supporters ka, vloggers man or supporter lang, ay talagang talagang matinding panggigipit. BMR, pag nakulong, walang VIP gaya ng ginawa nila kay Senator Bong Revilla, sabi ni Raimundo Figuracion. Yan ang tutukan natin, mga kababayan. Pag nakulong na itong mga hinayupak na ito, ng mga buhaya na ito, bantayan natin na wala dapat itong wala itong mga VIP. Ngayon na, antayin mo pag kung maisahan ka nila, sabi ni Sif. Dapat kunin ang blood history ng dalawa para malaman kung siyang original, sabi ni 54 Liora. Germany, sakop din yata yan ng Europe, sir. Tama ka dyan, Berge, sakop yan ng Europe. Hindi yan pauwi si Saldico dahil lumabas ang katotohanan, kaya malabo yan pauwi. Watching from London, United Kingdom, sabi ni Haridas Jula. Sana magkatotohanan naiisip mo about kay Saldico para bumulaga sa ICC, sabi ni Rosana Bautista. Alam mo, malaki talaga ang ko, mga kababayan. Kung totoo ito napapaisip talaga ako doon kasi sa bagay, fake news naman si Marcos, hindi naman totoo na naaresto si Saldico. So, hindi totoo, no? Pero kung gayon man, magkatotoo halimbawa yon, papunta talaga sa dahig yan sa Saldico. Ano bang purpose niya? Bakit niya ganon? Pwede naman siya mag-stay din na lang sa Czech, di ba? Or sa Portugal, di ba? Bakit pa siya pumupunta sa Germany? Nakatabi na ang dahig, di ba? Hello, BMR, sabi natin Charilo. Good afternoon, BMR, sabi ni Janet Bernasasol. Ayan. Kung Saldico, saludo kami sa ginawa mo. Maglalahad at matapang na tatayo sa katotohanan, alang-alang sa bansa at kapakanan ng mamamayan. Naghihirap dahil maruming nakawan na tinatago ng mga sangkot, kasabwat at nakikinabang sa kaban ng bayan, sabi ni Rose Bascunes. Ibalik ang Duterte, sabi ng Spicia Tyrone. Shoutout from Milan, Italy. Ito si Sally Jimenez, malapit lang siya doon sa Italy. Malapit na yan siya doon, sa Europe na yan Idol BMR, opinion ko lang, sana wag mo nang ilabas yung mga ganong bagay kasi alam mo namang nasa panganib si Saldico. Kung pwede lang po, baka dahil dyan sa sinasabi mo, makasilip sila ng hindi maganda. Ako lang naman po, salamat po, sabi ni Awino. Well, hindi naman din natin tiyak, no? Ano lang natin yon, kumbaga analyze lang natin yon. Pero alam nyo, mga posibilidad kasi yan na hindi natin maiiwasan Kasi basta sabi ko nga, tinitingnan ko lang naman yung tripping point. Hindi nga, ang punto nga dito, Ma'am Awino, parang ang sa tingin ko dito, parang pinipreempt nila si Saldico. Ito dagdag ko lang, mga kababayan. Kasi yung tungkol kasi diyan, mga kababayan, sa map na location, no. Sinasabi nila kasi yung location ni Saldico kasi ay mukhang papunta talaga doon sa lugar kung saan na Google Map. Tingnan natin. Google Map. Papunta talaga doon sa lugar na 'yon, no. Ang trajectory talaga, mga kababayan, ay maaari talagang papunta doon si Saldico. No? Kasi
kung ganon, bakit nila parang pinipigilan? Ito yun, no? Portugal, Czech Republic, and dito, Germany, Netherlands. Oh. Pwede naman siya pumunta dito, Lithuania, ayan, Moldova, Ukraine, Romania. Bakit kumaliwa siya papuntang German? Oh. Tapos dito, Portugal. Bakit Spain? Pwede naman dumiretso sa France. Oh, pwede naman dumiretso din dito sa Fares, Belgium. O, di ba? So, ito, mas malapit ito kisa sa pumunta muna dito sa Czech, di ba? Parang lumayo muna. O pwede kasi nililigaw lang yung pusa, di ba? Si Kuting, nililigaw muna si Kuting. Ano ko lang naman yan, ha? Huwag kayo masyadong, Anyway, mga nasa opinion, kanya-kanya naman tayo opinion at kanya-kanya rin tayong analysis dito. Basta importante mga kababayan, tinitingnan ko lang itong lugar na kanyang tracking, no? Papuntahan. Bakit pa kailangan siya kumuliwan ng German? Ikatabi na ng German yung Netherlands, kung saan nandoon si Tatay Digong. At bakit nga naman, ibabalita ni BBM na ganito? Hindi nga kaya, mayroon na talaga silang sightings kay Saldico dyan. At nang makita nila, papunta na sa dahig. Di ba? Mga kababayan, di ba? Yun lang yun. Huwag kayong mag-alala. Hanggat hindi lumalantad si Saldico. Yan. Totoo bang si Saldico yan? Sabi ni Maria Luisita Sataso. Yung video ni Saldico, AI yung pinakita natin noon. Nag-disclaimer na tayo. Lorita Naong, like dan po from Davao City. Watching from Burwanga, Aklan, Danilo Tanyeza. Itong klase pangalan, bago ko lang narinig. Hello Sir BMR, shoutout from Ibizen Capiz. Si Helen Buendia. Dapat hindi muna inilabas ang infos na nakita mo, sir, kasi baka mabulyaso pa. Ayan, sabi rin ni Emilita. Same sila ng ni Awino. Hindi naman yan impormasyon. Ano lang yan, ma'am, relax lang kayo. Ano lang yan, analysis lang natin yan. Oh. Pero kasi minsan, halos nagkakatotoo yung mga analysis eh. Watching from Jeddah, Saudi Arabia. Sabi ni Jamix TV. Shoutout po sa iyo, Jamix TV. Watching from Auckland, New Zealand. Thanks po for shoutout. Sabi ni Rindon Juan. Shoutout sa inyong mga sir, Rindon Juan, sa inyong asawa dyan sa Auckland, New Zealand. Magandang gabi po, Sir BMR from Cebu. Sabi naman ni Nids Lids. Dito po ako sa Zamboanga City. John Abner Acuña. Shoutout po sa inyo dyan sa Zamboanga City. Hi, BMR Channel. Good evening. Stay safe. Happy blessed Friday. God bless you and your family to. Sabi ni Eileen Goles. Shoutout din sa iyo, Eileen Goles. Taga saan po kayo? Yan po mga kababayan. Kung gusto po kayong magpa-shoutout, comment po kayo dyan sa baba. Maraming salamat muli, Pilipinas. As always, bye-bye.